Magandang umaga mga kasama. Binubuksan ko ang formal na pagpupulong ng Department of Public Works and Highways ukol sa proyektong flood control. Layon natin na maglatag ng solusyon laban sa paulit-ulit na pagbaha na sumisira sa kabuhayan at ari-arian ng ating mga kababayan. Kali, pakisabi ko narito ang lahat. Opo, tagapangawa. Lahat ng 11 miyembro ay present. Itong attendance sheet, ma'am, nakasulat na rin po ang oras sa pagdating ng bawat miyembro. Tatlong hakbang ng tagapangulo. Palaparin ang drainage. Pagtatayo na tayo ng pumping station at dredging. Sa loob ng 2 taon, siguro 70% bawas para. Nakakasama, nandito na po ang parating budget breakdown na ginagawa ng commission. Hindi ba't masyadong malaking budget ang hinihingi mo? Paano kung maputo sa kalagitnaan ng pondo? Kung titigil tayo sa gastos, mas malaki ang mawawala kapag baha ang sumira. Hindi mo rin pwedeng baliwalay ng kalikasan. Ang dredging ay nakakasira sa habitat ng isda. Anong masasabi mo? May paraan para iligtas ang kalikasan. Mas malala kung walang gagawin. At paano ang mga tao? 2 taon bago ang proyekto mo, gusto nila ng resulta ngayon. Ang mabilis na solusyon ay marupok. 2 taon lang ang hinihingi namin para sa pangmatagalang resulta. Ano na timeline? Kailan matatapos ang unang hakbang? Siguro 6 na buwan ang drainage. 1 taon naman ang pumping station. Engineer, kumpleto na ba ang right of way at permits? Trabaho ng legal team ang permits. Ako'y nakatutok sa disenyo. Kung puro duda, walang mangyayari. Rodrigo, may punto sila. Kailangan ng budget, batas at pagtanggap ng tao. Nakikinig ako. Pero wag gawing dahilan ng maliit na problema para hindi simulan ang proyekto ay para sa libu-libong tao. Kapag pumalpak, tayo ang sisisihin ng publiko. Mas malaking kasalanan ang walang gawin. Taon-taon na lang ba sila malulubog? Kailangan natin isabay ang agarang aksyon ng mga critical na lugar habang nagpapatuloy ang long-term plan. Magaling magsalita si Rodrigo, pero paano kung mawala ng tiwala ang mga tao? At kapag binasak ang kalikasan, wala rin saysay ang flood control. Maganda sa papel ang plano mo, pero paano ang ibang proyekto pag naubos ang pondo? Si Ranjo, mas laki ang gastos sa relief at pagkukumpuni kung patuloy ang baha. Ang pondong ito ay investment. Pero gusto ng mga tao ng mabilis na resulta. Ang mabilis ay pansamantalang lunas. Ang gusto ko ay matibay na solusyon. Posibleng mag-hold ng erosyon at mawala ang tirahan ng mga isda. Kung palulubugin ang bayan, masisira rin ang kalikasan. May teknolohiyang protektado pa rin po. Paano naman ang kaligtasan ng gagawa? Nakasaad sa plano ang safety system. Walang mapapahamak. Marami nang ayaw magtatanggal ng bahay. Ano ang gagawin? Handa akong makipagdialogo. Huwag hayaang permits ang kumigil. Rodrigo, kahit gaano kaganda ang plano mo, kung wala itong maayos na right of way at hindi ito uusan. Alam mo bang maraming residente ang ayaw magtatanggal ng bahay sa gilid ng estero? Sa Paraiso, trabaho ng legal team ang resolbahin ang usapin sa lupa at permits. Huwag niyo isisi sa akin na engineer ang tungkulin niyo. Ako makipagdialogo, pero hindi ako papayag na legalidad ang maging dahilan para manatiling lubog sa baha ang mga tao. Kaya Rodrigo, hindi mo rin pwedeng i-dismiss ang concern ng lahat. Hindi sapat ang tapang at galing sa disenyo. Kailangan mo ring makinig at magkansal. Soriano, nakikinig ako, pero huwag niyong gawing dahilan ng bawat butil ng problema para hindi simulan. Proyektong ito ay hindi para sa akin, kundi para sa libu-libong pamilya. Kung ipipilit mong gamitin lahat ng resources sa plano mo ito, baka mawala ng pondo ang mga kalsada at tulay, hindi ba't masisira ang balanse ng ibang servisyo ng DPWD? Iranjo, masisira ang kalsada kahit ayusin mo kung taon-taon lulubog sa baha. Ano ang silbi ng tuloy kung palaging baha naman ang dinaraanan ng tao? Problema mo, Rodrigo, masyado kang technical. Hindi ka marunong makiramdam sa hinaing ng tao. Para sa kanila, puro plano ang iyan. Walang kasiguraduhan. Kung hindi nyo kaya intindihin, mas gugustuhin ba ninyong taon-taon silang lumuso sa baha? Ang plano ko ang pinakamalapit na kasiguraduhan na meron tayo. Tumigil kayo. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng pagtatalo, walang mararating ang pulong na ito. Magbibigay tayo ng 15 minutong break. Pagbalik natin, nais kong marinig ang kompromiso, hindi sigawan. Kung ang solusyon ay palagi masisira sa pagdududa at takot, mas mabuti ako na lang ang gumawa kaysa maghintay sa walang katapusang debate nyo. Mga kasama, sapat na ang break. Ngayon, alino ang ating direksyon.
Kailangan ng kompromiso, ngunit dahil mainit ang usapan, hayaan natin maging bukas ang debate. Ang bawat isa ay may karapatang magsalita. Simulan natin. Simulan na po natin muli ang pulong. Na-update na rin po ang minutes hanggang sa huling punto ng debate. Basta. Ang plano ni Engineer Rodrigo ay sobra sa budget. Kung ipipilit natin ito, baka mawala ng pondo ibang pangunahing proyekto ng DPWH. Hindi ay ako papayag isugal lahat ng isang malaking proyekto na may malaking risk. Ang hindi mo nakikita, kapag hindi tayo kumilos, mas malaking gastos ang babalik sa gobyerno, taon-taon, dahil sa baha. Relief goods, pagkukumputi ng kalsada, hospital, lahat yan gastos din. Ang plano ko ay long-term investment. Ngunit Rodrigo, hindi lahat ay nasusuot sa pera. Ang epekto ng dredging sa kalikasan ay posibleng mas malala pa. Kapag nawala ang natural na daluyan ng tubig, baka mas lumala ang pagbakay sa mabawasan. Mr. Aris, ang kalikasan ay kaya nating isalba kung tama ang proseso. Pero kapag buhay ng tao nawala dahil sa baha, hindi na natin mababalik yun. Anong mas pipiliin mo? Sa estero o libo-libo pamilya? Engineer Rodrigo, puro pamilya ang binabanggit mo pero hindi mo nakikita ang hinaing nila. Hindi sila makakapaghintay ng 2 taon. Gusto nila makita ang pagbabago ngayon. Sabido, may punto si Rodrigo. Ang madaliang solusyon ay tatagal lang ng ilang buwan. Hindi ba't mas makakabuti na pagtiisan ng tao ilang taon kung pamatagalan naman ang benepisyo? Kung ganon, bakit hindi natin hatiin? Gawin ang agarang solusyon para sa mga kritikal na lugar habang pinatutupad ang long-term plan. Rodrigo, handa ka ba mag-adjust? Handa ako maglagay ng phase approach, pero hindi ako papayag na maputol ang kabuuang plano. Kung pati-tiin lang at iwan sa gitna, walang saysay. Kung ganun, Rodrigo, masyado ka makasarili. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay katapangan na kumilos. Sabido, kung wala ang tiwala ng tao, kabiguan ng kapalit. Mas gugustuhin ko nga tawagin akong nagkulang kaysa ako ang dahilan ng pagkamatay dahil sa baha. Sino sumasakay ako yung dito? Kailangan ng long-term solution. Hindi sapat ang pag-live. Hindi. Kung ipilit niya ang plano, masisira ang tiwala ng mga tao. Ang kalikasan na itong budget din ay masisira. Hindi kami papayag! Tama na, ang tulong na ito ay nauwi na sa bangayan. Kung hindi kayo magbabalik loob sa layunin ng DPWH, baka masira ang proyektong dapat sana'y magliligtas ng bayan. Sa susunod na bahagi, magdedesisyon tayo kung alin ang tutuparin. Plano ni Rodrigo o kompromiso ng lahat. Sa Pangulo, hindi ako kumbinsido. Bilyon ang kailangan dito. Kung magkakamali tayo, kasaysayan ng uhusga na sinayang natin ang pera ng bayan. At kung wala tayong gagawin, hindi ba't kasaysayan din ang uhusga na pinabayaan natin na mamamayan natin na maglulong sa baha? Hindi ba't mas malaki ang halaga ng buhay kaysa sa anumang budget? Engineer, puro ay tulay at ang iniisip, pero paano naman ng mga punong sa atabasin? Ang hirap na tatabunan. Kapag binasok natin ang kalikasan, mas malalang ba ang kapalit? Mga kasama, hindi natin kailangan magbangayan. Dapat tanungin, posible ba ang balancing solusyon may blood control pero may pangangalaga rin ba sa kalikasan? Kung wala tayong gagawin, baka bukas may mamamatay na naman dahil sa waras ng tubig. Ano ba dapat piliin? Debate o action? Hindi ito dapat maging laban ng damdamin, kundi ng datos. May paraan na magpapatibay ng flood control habang inaalagaan ang kalikasan. Kailangan lang ng seryosong plano. Ngunit kahit anong plano, kung may anomalya sa kontrata, masasayang ang lahat. Kung hindi malinaw ang batas, magiging isang kasaysayan naman itong isang nabigong muling plano. Procurement officer, pinapangako kong walang anomalya. Kung may magtatakang mandaraya, ako mismo ang magbubunyag. Nang kami maglatag ng bagong plano, suriin ang bawat detalye, bawat bakal, bawat semento para walang butas at walang pagkakamali. Lahat ng sinabi ninyo ay isusulat ko. Sana hindi lang ito manatili sa papel, kung hindi maging makasaysayang may pagkakita. Mga kasama, sapat na. Oo, mainit ang palitan na totoo. Iba-iba ang ating pinaglalaban, pero isa lang ang ating adhikain. Ligtas sa bayan, ligtas sa kinabukasan. Kaya't muli kung tatanungin, handa na ba tayong magsama-sama? Handa kami! Bilang pagtatala na pagkasunduan na unahin ng high-risk areas, iyakin ang wastong paggamit ng budget, protektahin ng kalikasan at pagtupad ng monitoring at evaluation system. Kung susundin natin ang kalinaw na plano at schedule, hindi masasayang ang ating pondo at makikinabang ang buong komunidad. Ang mahalaga ay disiplina at pagtutulungan sa bawat
formal kung tinatapos ang pulong na ito. Naway magsimula ng isang bagong yugto, hindi bilang magkakaibang panig, kundi bilang isang tinig para sa bayan. Magkita-kita tayo sa susunod na buwan para sa muli nating pagtutulong.